ng Department of Transportation ang mas mabusisi at pinaigting na patakaran sa kalye alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Secretary Dizon, ikinadismaya niya ang sunod-sunod na mga road crash sa bansa na ikinasawian ng ilang individual. Si JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Kaligtasan ng pasahero ang unang iniisip ng motorcycle taxi driver na si Rex sa halos 2 taon niyang pagmamaneho. Kaya para sa kanya, importanteng mapatunayan na siya ay maayos na driver. Siyempre lahat po ng katulad namin sa motorcycle, sa MC Taxi, siyempre panggabi, pang-araw, karamihan na aksidente, di ba? Ngayon, iniisip ng iba, lalo na sa mga panggabing bumibiyahe, iniisip ng iba na baka nakadrag kami. Kaya mas pabor kami ron sa sa drug test na yun, para at least mapatunayan namin sa sarili namin na hindi kami gumagamit. Si Tatay Redin naman, bagamat masakit sa kanyang bulsa ang ganitong panukala ng DOTR, susunod pa rin daw siya sa kung ano ang ipinatutupad ng pamahalaan. Maporman ako o hindi, wala naman kami magagawa, sir. Kung ano yung gusto nila, susunod lang din naman kami. 2 aksidente ang kumitil sa buhay ng maraming individual nitong mga nakarang araw. Una nga dyan ang karambola ng mga sasakyan sa SCTEX na ikinasawi ng higit 10 katao. Sinundan naman yan nitong linggo nang biglang humarurot at bumangga ang isang SUV sa tapat ng departure area ng NAIA Terminal 1. 4 gulang na bata at 29 anyos na lalaki ang namatay sa pagbangga na yan. Iisa lang ang pinagmulan ng mga aksidente, kapabayaan ng mga driver o human error. Ikinalungkot at ikinadismayaya ni Transportation Secretary Vince Dizon, kaya ilang mga panukala ang gusto niyang ipatupad na parte rin na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin at bigyan ng reforma ang maling pamamaraan ng transportasyon. Kabilang sa ipapatupad ay ang pagdaan ng mga public utility vehicle o PUV drivers sa drug testing. Mandatory, kailangan. Ako po ay gayat nung narinig ko sa news na yung ginuling driver ng solid north, ayaw daw mag-contract test. Wala po siyang choice. Wala pong choice. Hindi pwedeng hindi pumayag. Nakapatay ka ng 10 tao, hindi ka papayag mag-contract test. Pwede ba? Tuwing 3 buwan i-implementa ito ng ehensya para masiguro na nasa maayos na kondisyon ng mga drivers at ligtas sa mga pasahero. Gusto ring baguhin ng ahensya ang haba ng oras ng pagmamaneho ng isang driver para maiwasan ng sobrang tagal na biyahe na nagre-resulta ng kapaguran ng mga ito. Currently, it is 6 hours. I am asking them to reduce it to 4. This is consistent with other countries like the European Union and some countries in Asia like Vietnam, which is 4 hours, consecutive hours. Kailangan may karelyebo. Kung ang biyahe ay mas mahaba sa 4 na oras, mandated ang bus company na maglagay ng relyebo, hindi konduktor. Tututukan na rin daw ang training ng mga drivers, lalo na sa pagkuha ng lisensya sa LTO. Tatanggalin na rin daw ang lagayan system na umiiral sa mga ahensya para matiyak na matututo talaga ang mga taong hawak at magmamaneho ng isang kotse. Nais rin ng DOTR na maipasa na rin at may sabatas ang pagbuo ng Public Transport Safety Board na naglalayon na protektahan at tiyakin ang kaligtasan ng pampublikong transportasyon. And that, I think, is a reform that is badly needed. And we will fully support the measure from the Senate and from Congress to immediately pass a public transport safety board. We need to make the people feel safe on our roads again because they do not feel safe. Binigyan din rin ni Dizon na panahon na para baguhin ang mga sistema ng transportasyon para hindi na maulit pa ang mga kalunos-lunos na mga aksidente sa kalsada. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa.